The influence of your thought. Did you realize that your thought can significantly impact your emotions, your actions, and overall character? Your mental focus holds immense power to shape your feelings, whether they be anxiety, happiness, fear, or contentment. The scripture emphasizes the importance of your thoughts, recognizing the potency of your minds. In the book of Isaiah chapter 26 verse 3, "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee." Promises God's provision of perfect peace for those who keep their minds steadfast on Him. Consider the concept of perfect peace. How profound is that? The foundation of this peace lies in trusting God. It involves embracing His character and having faith in His actions, knowing that He is just and benevolent. Trusting in God grants us access to His presence and the assurance of His love and acceptance. Perfect peace is attainable for those who consistently rely on God and prioritize thoughts centered on Him. Reflect on the focus of your thoughts. Are they predominantly God-centered? When faced with anxiety or stress, do you consciously turn your mind towards Him? Consider practical methods to remind yourself to dwell on God throughout your day. Take time to ponder the influence of your thoughts and the invitation Scripture extends to connect with God. Dedicate yourself to cultivating the habit of fixing your thoughts on God, thus deepening your relationship with Him and experiencing His unwavering peace. Mabigyan po natin ng salin sa Tagalog para po sa mga tunay na mga Pilipino sa Luzon. Ito ay ang pinamagatang ang impluwensya ng iyong kaisipan. Nais mo bang malaman na ang iyong mga iniisip ay maaaring malaki ang epekto sa iyong damdamin, sa aksyon at kabuuan bilang tao? Ang iyong mental na focus ay may malaking kapangyarihan upang magpabago sa iyong mga damdamin, maging ito ay pagkabalisa, kasiyahan, takot o pangamba. Ang kasulatan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating mga iniisip na kinikilala ang lakas ng ating isipan. Sa aklat ni Isaiah chapter 26 verse 3, Isaiah chapter 26 verse 3, yung iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Ipinapangako ang perpektong kapayapaan ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubusan. Isipin ang konsepto ng kapayapaan. Gaano kahalaga yon? Sa pag-udyok ng ating mga iniisip tungo sa Diyos at sa Kanyang mga turo, binubuo natin ang inner peace. Ang ideyang ito ay lalo pang makabuluhan sa isang mundo na umaasam ng pagkakaisa at katahimikan. Ang pundasyon ng kapayapaang ito ay nasa pagtitiwala sa Diyos. Ito ay nangangailangan ng pagtanggap
sa kanyang pagkatao at pananampalataya sa kanyang mga aksyon na alam nating siya ay makatarungan at mabuti. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng access sa kanyang presensya at ng katiyakan ng kanyang pagmamahal at pagtanggap. Ang perpektong kapayapaan ay makakamit para sa mga taong patuloy na umaasa sa Diyos at nagbibigay prioridad sa mga iniisip na nakatuon sa Kanya. Mag-isip-isip ka sa focus ng iyong mga iniisip. Sila ba'y pangunahing nakatuon sa Diyos? Sa harap ng pagkabalisa o stress, tinutuon mo ba ang iyong isipan sa Kanya? O ikaw ba ay tumingin sa itaas o ikaw ba ay tumingin sa ibaba? Pag ikay tumingin sa itaas, iniisip mo ang Diyos. Ngunit kung ikay tumitingin sa baba, tinitingnan mo ang problema at ang iyong sarili. Isaalang-alang ang praktikal na paraan upang paalalahanan ang iyong sarili na maglaan ng oras upang mag-isip ng tungkol sa Diyos sa buong araw. Maglaan ng panahon upang magbulay sa impluwensya ng iyong mga iniisip at sa paanyaya ng kasulatan na makipag-ugnayan sa Diyos. Ihayag ang iyong sarili sa pagpapalalim ng gawi ng pagtutuon ng iyong mga iniisip sa Diyos nang sa gayon ay magpapalalim pa ng iyong relasyon sa Kanya at mararanasan ang Kanyang di matitinag na kapayapaan. Bigyan natin ng salin sa Bisaya para po sa mga taga Visayas at Mindanao. Ang gahom sa imuhang huna-huna. Nahibaw ka ba nga ang imong panghuna-huna makadaot sa imong kahimtang, makapakugang, makapakalisod o makapapait? Ug ang tanan nimong gibati, gibuhat ug ang imong kabubuton makapadaot sa imong kahimtang sa kasing-kasing, sa imong kinaiya, sa kahibalo ug sa tanang binuhatan, agi lamang sa imong gihuna-huna. Ang balaang Biblia may daghang kapadayagan kabahin sa atong mga panghuna-huna kay nahibaw-an sa Dios ang dagan sa atong panghuna-huna. Sa Isaiah chapter 26 verse 3. Isaiah chapter 26 verse 3. Pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang huna-huna sa kanunay anaa kanimo, tungod kay siya nagasalig kanimo. Sulti nga ang Dios magabantay sa atong kasing-kasing o kabubuton kung magpadayon kita sa pagpaminaw kaniya pinaagi sa pulong sa Biblia o sa iyang mga lider nga tulid o kinabuhi. Kada tuig, ang mga oras nga imong gigahin sa pagtanaw sa Dios o sa iyang mga pulong, mas maprotektahan ang imong kasing-kasing sa kalinaw. Kini labing bantog sa usa ka kalibutan nga nangita sa kalinaw ug paghiusa. Ang sinugdan sa kalinaw mao ang pagtuo sa Dios. Kinahanglan nga mubiya kita sa atong kaugalingong huna-huna ug magtuo sa iyang gitawag ug pagtuo sa iyang mga buhat alang kanato. Nahibaw-an nato nga gihigugma o gitugyan kita kaniya. Ug ang mga tawo nga nagatuo sa Dios gihatagan og access ngadto kaniya og sa iyang presensya. Ang perpektong kalinaw mahimo lamang sa mga tawo nga padayon nga nagatuo sa Dios ug nagtan-aw kanunay kaniya.
Unsaon man nimo ang pagpaminaw sa Dios? Kung ikaw galibog o nagabalaka, unsay tinuod nga pamaagi nga makadugang kanimo aron mas magpahinumdom sa imong kaugalingon sa Dios? Hatagi og panahon sa pagpaminaw sa gahom sa imong panghunahuna ug sa imong akses sa Dios pinaagi sa kasulatan. Kuyog sa pagpaminaw sa iyang mga pulong, mangayo ka og gahom sa kalinaw ug magpakig-uban sa iyang presensya nga dili mulubad. Mao kini ang pulong sa Dios nga tinuod nga atong pagasundon, ug kung kita matinumanon lamang sa iyang mga pulong, kita makabaton og tinuod nga kalinaw sa hunahuna. Ug ang hunahuna nga ania kanato mapulihan kini sa hunahuna sa pulong sa Dios nga adunay saad nga tinuod nga malipayon, malinawon ug magalakaw kita nga malampuson uban kaniya. Daygon ang Dios sa iyang mga pulong nga atong nabati karon.